usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, Sairi, uban nilang Atty. Noemi Tuya Abarientos and Ryan Mark Borinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, gikan diri sa Haradakpan sa Cebu. Maayong gabi kanatong tanan. Ako si Ryan Mark, kauban ako si Atty. Noemi Tuya. Attorney, good evening. Hello, maayong gabi sa tanan ug maayong gabi all over the world, yes. No? Maayong gabi sa ato ang mga tigsubay sa nagkalain-laing lugar dili sa Pilipinas. Maayong adlaw ro ko ta kahibaw basig dito sa ilaha nagtanaw sila nato silang country or sa continent kay kuan pasad ron buntag. Oh, nya nakanindot sa internet kay pwede anytime. You can always go back to it. No, kana mo ana giuban ako mga friends nga. Unsa oras imong show at 7 PM. Hala, napamkuha ko kuno actually. Nami sa Work FB live sad. So pwede ra nin mo balikan and then mag-replay man sad ning Sairi, di ba? 1 PM Sundays. So pwede ra gyud anytime ma-access after 7 PM in the evening nga live siya. Kaya ako bitaw usahay kay ni kabuntag mo kuan mo check. No? Because of we check, advent of and we social share. media. And speaking of social media, mo lagi na attorney, dapat responsible gyud ka kay the social media itself is very powerful gyud siya. I agree. And the You influence should use it wisely. Responsibly. I agree with you, no. Yes. The term is responsibly gyud, no. Di gyud magpataka og post diha sa social media, no. If you cannot gauge how much unsa ka laom, unsa ka lapad ang impact sa imong ipang post. Take for example. Yes, because of this very viral and trending issue Daghan in actually. Siargao. Oo. Kaning of course, no, kay balo naman ta sa ato ang national lovebirds nga si Andy Eigenman ug si Philmar. Sa apelyido na niya. Felmar, kaya pwede yung Felmar, basta dakuan. Kay bawi sa apelyido niya. We just, Kalimot ko. Ay, basta si Felmar the surfer. Yun na si Katcha because of surfing. Oo, nya karon na ay isa ka, unsa man niya matawag nga CEO. CEO, tindira na maligya og beauty product. Unya nag-post og video nilang duha, no? Yes. Seem to be talking to each other with the background music. Ikaw, as a woman attorney, do you see it like, kato ba, judging from the video lang, you find it like malicious or ano man siya? Do you feel something ba with that video lang? Kung kadto lang, wala siguro yung sound effects, mo tanaw lang ko sa video, nag-istorya naman Murag, they silang were just friends, duha, no? Talking, murag, kumustahan, ano? Nya di man gani ko ka-notice og na ay ngit-ngit man good, no? Kanang dili man nimo makita ang facial expression sa duha, wa sa tay nadunggan sa ilahang giistoryahan, na lang nagatubangay lang sila. I think ang naka-malicious ato was the background music. I feel so weak. In the knees, I can hardly. Ano mang good nga, magkatong mo mong background. Mao gyud na ang pangutana. Probably ang pagkig-istorya, there was nothing wrong with it, no? Ang pag-video, okay ra gitong pag-video, but when it was posted, what's the motivation behind posting it with that kind of background music, knowing that that person is in a relationship with a very famous nga celebrity, no? In fairness, sakto man sa ang statement ni Andy na pwede man si Philmar makigstorya ni bisan kinsa. Ang problema lang, ang issue lang is kanang uban din ang gihimo kuan. Gihimo og content and then ang kuan man gud ang pagka-present man gud niya, no, is if there is something. Either there is something coming from Philmar or there is something coming from the girl. Unsa man tong music nga I feel so weak. Ang title sa kanang song is
weak, Ano no? mo weak, mang Kanang nganong mo lose all control and something is over me. In a days that is so amazing. Wala, It's so not a memorize. phrase, di ba? I want you to stay with me. Kasi nagkantaan na, Dave. I feel so... Kay bao ko ana, kay mo kanta ko ana sa video kay. So mo gid siya ang common reaction sa mga tao is it's the background music nga mo'y nakasayop ato, mo'y nakapiit ni. Yeah, siya man gud ang nag-post, no? So what's the motive behind posting it knowing nga kani nga person is in a relationship kanang dili na imo. Okay ra siguro to no o kanang puro sila libre unya. Puro sila single, available and ready to mingle. And they're mingling with each other unya gipost to nga kuan pakilig no aning nga kilig ka pero when ang usa is hitched no kay kuan na baya fiancé na baya gid ang tawag kang filmar dili na simpleng partner no so engaged na gyud unya so there's an upcoming wedding we expect and someone you no kani si Criza particularly post something which will lend doubt no nga unsa di ito ang imong gi-post and what's your message siya particularly kay siya man gud ang nag-post sa maong kanang video with the background we suppose siya pod ang nagbutang sa background no unsay message nga gusto niyang ipaabot ngari sa publiko o ngari kang Andy kay definitely makakita si Andy so iya bang giingon nga si Filmar gets weak sa iyang knees. Iyan naman ang gidelete nga video pero diba kasi wala na human that's why I said na you should be responsible because grabe uptick yung mga tao ron mga netizens are very uptick in a matter of seconds ma-screenshot na nila dahil ma-download na nila ang mga video nga imong ipang-upload there bisa pag imo nang i-delete na resibo wala na gibalik-balik na actually gihimo na siyang meme karon lain-lain na nga version no of Felmar daw. I feel so weak. Unya, katong yun, siguro, kuan man gud siya, di ba? Content creator and she's selling a product and we know, ako kaila niya, previously nakaila kog ahat tungod kay magbalik-balik sa imuhang feed and somehow siguro ning clickbug ko kay na-interest ka kinsa di ay ni nga who's challenging the mighty Andy Eigenman, no? So, ma-curious pug kaniya ba? And yeah, mo gyud imong impression nga uy nag-iring-iring di ay ni si Filmar. So mo gyud ang message nga gusto nga ipagawas ato and of course more clicks on her part kay naa man siya ipamaligya online nga niingon siya ultimately nga kung di mo ganahan ay mo palit. Dito ko nakibaw nga na siya baligya. Dili I feel so weak. I get so weak and the knees can hardly speak. I lose all control and something is over me in a days that is so amazing. Lagi na siya. Also, no. Ang atong general verdict, ani attorney, final verdict na to, ani, is for contempt. Gone wrong. So, whatever be her kanang intentions, ganahan na gyud siya more clicks, no? Kung tinuod nga gikilig kay ningon man pud siya di ba nga medyo gikilig siya no ni Filmar atong higayuna and medyo hubog na pud sila atong panahon na so what katabaw no sa nahitabo after pero it's not that particular part no pwede ra gyud to nga kanang innocent ra gyud to nga conversation ang pag-post man god ko ang background music ato Aring King King wala gyud to issue ay actually Aring King King kung kato ang it's the song it's the background music because of the lyrics good sad og di po ko ma-interest kung Aring King King ra pod no kay who's she no kanang nga kuan nga mag-Aring King 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 diha nga maghimog comedy together with Filmar and they are not known to be mga comedian so mawala dili I will not be that interested pero lahi man gud ang intentional gid to siya so gituyo gid to target and I think Andy understand that aspect ug mao di niya ganahan no kay it affects her murag gitira iyang relationship para sa clicks ni what's her name Krisa. So I don't think no nga innocent to nga posting kay iya man gud ni apologize siya or ni explain man gud siya bahin sa video kanang explaining herself nga wala siya nag-flirt no it's not really the act inside the video pero kadto gyud ang pag-post sa video with that kind of background music so mag-careful lang gyud puta sunod kung tinuod nga purest iyahang intention although ako'y makit-an sa pagkakaron nga purest of intention naa gyud siya ganahan mahitabo either na maligya lang gyud siya sa iyahang sabon or
naa siya ganahan nga i-send nga message nga tuk ni Andy kay moningon baya siya nga wa ko na siya katunga sa kagwapa ni Andy no mura bag seemingly. Actually, kung makuha niya si Filmar, ha, kagwapa ni mo, pero nakuha na ko si Filmar. Mag-ina maghihapon, nilad maghihapon siya nga pagka-explain nga message. So, kanang wala gito'y good, anything good nga mabuhat to nga video, siguro, sakto na siguro nga, iyan ang gikuha, no, take off na siya. Hopefully, para sa tanan po, no, nga, to be careful. Dili, namaw na lang siguro ito ang learning experience ato nga, kung purest ang intent, no, think before you click, di magpataka og himo og content nga naay implication sa relasyon nga risa uban. Okay, and because you mentioned flirt, attorney, actually mo na siya name sa bagong variant sa Oh COVID. yeah. Nakatawa ko kay Flirt. how could a virus flirt? Nya ningon akong husband nga the virus needs to flirt so that it can multiply. But ningon ang DOH na low pa ang atong risk sa Philippines. But nana siya dito sa kuan sa Hong Kong, other Asian countries. Pero dili man ginoon siya deadly, Oo. no? Pero kabaw na mata sa effect gihapon sa virus, mura ra man po siya kilanat and we don't want it spreading to everyone. Paspas man gihapon siya manakod. Mao lang yun siguro ang warning sa DOH regarding sa kaning bag-ong variants nga gitawag og flirt so that it can multiply. Actually, ang chika, wala man ginawa ang COVID. Even, Wala man ni minor lang siya. Pero, naman gihapon siya COVID. Yeah, endemic Since status kuan, na, no? oo. And when we say endemic, it will be just like any other nga sakit o any other nga hilanat, no? And dili na siya cause for worry just like before, no, nga feeling nato kung magka-virus, magka-COVID, mga matay na gyud. Pero, At least karon na natay assurance nga di man pud hinuon ingon ana. ay makibawal sa tamo handle. Just the same, mag-take ka pang manglimpyo jud ka, mag-disinfect ka, dapat strong imong immune system, so dapat sakto ka sa pahuway, and then you vitamin C and all that. Oh. Mo man Pahuway nakaka-survive. gayud, no, Yes. kinahanglan do not overstress yourself. Are you Matulog overstressing jud ta. yourself? O matulog 8 hours Yes. a day minimum. Oo. And drink lots of water. Keep And- healthy. Speaking of water, rainy season na jud kuno. Nagsagunso na gyud ang uwan-uwan, no? Nindot kaayo ang panahon rong mga panahon na. Mahappy ko kay sige biya may pangadjud orasyo imperata for rain. And sakto Kada yun sugod siguro sa ang isa. giingon sa pag-asa nga kuan na. Nagsugod na ang La Nina which magkulba na punta kay murag gisugdan ang La Nina with a bagyo. Si Yes. bagyo nga niaghon nga Over diri the sa weekend. Visayas, hinay siya kay is only 40 kph. Pero sige uwan. Sigig saka siya, nagkakusog, niabot na siya dito sa Manila, nahimo na siyang 140 kph. So, kusog kaayo. But then, maulag ito, na ako'y nakitaan nung kanang gi-interview niya. Kanang niingon ba nga, hayan, kanang sige mo pang og uwan. Rasyo. Gihatagan to daghan kayo, nagbaha na noon. Kaya na mga provinces nga nagbaha, no? Niabot gyud sa ilahang atop ang tubig. Unya, mao pud atong kabalakan karon sa La Nina. So, ayaw pala bii og orasyon. Nahimo ng joke Daghan sa na kay kuan pero tubig. dili man gyud na siya ma-remove actually because sa archdiocese man gud na. So dapat na gyud siya order from the archdiocese nga okay na human na kay kaning gidungog na sa Ginoo atong pag-aampo. So until wala pa yung order gahunungo na siya because sa Lord Shrine because amo kay Lordes man mi onya or healing man gyud ang Our Lady of Lourdes man gyud na, known for healing man gyud na ang Our Lady of Lourdes. So sa una every before mass ang among prayer dito kay prayer of healing to Our Lady of Lourdes and then pagawas anang orasyo imperata sa orasyo imperata sa misa. Kung ipa-remove na ipahulong na sa archdiocese balik sa misa prayer of healing to Our Lady of Lourdes. And siguro prayer always for good weather, no? Siguro di ta malipay og kanang naay magsagunso na kusog nga bagyo kay our system cannot take it no matter kano saan nata kapila nata balik-balikag bagyo pero di man gyapon ta makaton how to harness the power of the storm gani kina magyunay power and energy unya di pa gyud ta ka-cope sa baha bisag balik-balik na ning problema. So ang ako na lang sigurong i-pray for good weather always and siguro ang kuan kaning wisdom nga rin sa ato ang mga public officials. Yes. O unsaon ni pag-deal nga consistent naman ni nga problema no for all eternity. Ingon ani naman gid ni ang Pilipinas. We are hazards prone kay
we are in the typhoon belt, we are in the earthquake belt, no? Moagi man siguro daghan kay moagi nga bagyo kay tungod sa atuang location sa kanang kalibutan. Unya tungod sa naata sa Pacific Ring of Fire susuki pud ta og linog, unya dapat expert na ta og disaster. Yes, so muna siya ang ato na sang tan-awon karon unsay gibuhat sa atong mga LGU with the declaration, with the announcement nga rainy season is here already. Finally here. Oo, so unsa naman sad kay muna magbaha na sad atong mga drainage system, are we ready na ba, like, especially in Cebu City? Basta mag-uwan na ba dyan mo bonok ang uwan sa Cebu City mga 10 minutes lang after pati na ng baha mahimo na ng resort ang downtown. Karon ra ba uso Beach ang resort. kuan suspension sa ato ang mga local government officials, yeah, no? in Bohol. Naay ning sunod after ni Mayor Mike Rama si Governor Aumentado of Bohol in relation to the katong sa Chocolate Hills the na infamous kuan. development quote unquote dito sa katong resort dito Yes, sa in the sa middle Chocolate of Hills. the Chocolate Hills network dako yung kayo ng Chocolate Hills. So na-serve yun siya personally gidawat ni Governor Aumentado last Tuesday ang suspension order for 6 months. Giserve sa mga taga DILG Manila ning adto sila sa Bohol giserve gidawat yun ni Governor Aumentado, and aside from Governor Aumentado napay mga 68 other officials. Kato siguro yung ang jurisdiction asa na belong ang kaning mga development kay daghan di ba stretch man attorney nga mga municipalities, dili ra man usa ka municipalities ang covered ang Chocolate Hills ato nang gisgutan before pagbutod ning issue no niya. Ningon si Governor Aumentado na murag collateral ra siya. Kaya na-appeal man sa suspension ang former governor sa Bohol, si Governor Artiap o si Governor, isa pa itong usa ka governor before Artiap also, ingon siya, mangita kon sila remedy, but sa imong giingon na katong sa kang Mayor Mike Rama, attorney, no, na kung preventive suspension na gay na, wala siya mahimuan na. Okay, immediately executory man na siya, no? And the purpose really of the preventive suspension is not to punish, pero matagan og opportunity for kanang swift investigation without the kanang public official involved nga maka influence no og maka-access sa mga supposed documents. So kaning sa Bohol, I suppose ang suspension was done on all public officials who ought to have prevented such from happening. Unya, judging by this kind of reaction, makaingon na ka nga, so sayop gyud ito ang pagtukod sa mga resort, and it had been there no more than 7 years naman siguro nga in existence. So whoever public officials were responsible sa pagtukod sa mao, bisag pirma lang wa gyud sila kakitaan na they will be responsible for it. Pero kanina curious ko aning attorney because this is a preventive suspension no na para dili maka-influence sa investigation ang mga naglingkod sad, no, and all that. But then, sa balita sa ABS-CBN News, appeal ang former governors sa suspension order, si Relampagos former Governor Relampagos and si Artiap. So, unsa pa ngipon na nila nga, unsa pa i-prevent ka, wala naman sila. Tubago na ni attorney after this break. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Highly Okay, ning balik na mi after so much discussion kabahin aning grabe nga uso nga Pabright me ron. suspension rong panahon Okay. okay. Aside from Governor Omintado, The sitting suspended governor. na gyud pod si then Mayor Tomas Osmeña. But unlike sa ilaha nga mga preventive suspension lang, ang kang Mayor Tomas Osmeña is really a decision no penalty na gyud ni ang 1-year suspension ni Mayor Tomas Osmeña from service unta to kung pa siya incumbent pa siya or if he is holding any government position as of the moment. Pero karon wala nam good private citizen naman si Mayor Tomas Osmeña. So ang ombudsman recognizing this nga wala naman tay angay i-suspend niya. Niingon nga 1-year equivalent lang sa iyahang sweldo pagka mayor niya no. So fine siya ato niya bayaran sa Iuli Office of the Ombudsman. Murag bayaran na gyud niya no kung say ang equivalent sa Yan na 1 year. kubra. Pero penalty na ni for grave misconduct arising from a kanang an incident nga na siya gipagawas nga tulo ka dinakpan katong butane nga kanang refillers mga nag-refill og kanang butane unya punishable man na siya di man na siya pwede. Yang gipagawas yang gitake custody no unya so they walked away warag mauna then si Cebu City Police Director Rihanna Garma ang nag-file og complaint against sa iyaha. So it prospered. So naay 1 year nga penalty si Mayor Tom. Dili siya mo apply kung pananglitan og preventive suspension just like kani sa nahitabo nilang Mayor Mike, nila ni Governor Omintado and daghan actually gipang suspend no murag kuha na kita feel na kayo na to ang politika karong panahon na kinsa ka ni silang mga gipang suspend. Pero kani si Mayor Tom kung preventive suspension ni dili ni siya penalty unsay mahimo actually kung ang tuyo sa preventive suspension is for you not to have any access Hands off. o sa imuhang sa mga documents or paggamit nimo sa influence or position mahimo na pud siyang moot and academic kay wala naman there's nothing to prevent no kay the things that the law want to prevent you from doing is non-existent. Wala naman ka-influence, wala naman ka sa position, you have immediate access to these documents na by virtue of the position. So, wala. Kung nag-preventive suspension niya, ni-resign da ka or wala na ka sa position, it will not hold. So, wala equivalent. So, pero kanila ha, kaya na-appeal ba sila aning suspension order na drag man silang ang mga former governor sa Bohol, si Art Yap and si Rilang Pagos. Ang mahitabo ani kung ma-proven nga naka-violate gyud sila during their term, yun ana sa mahitabo sa hitabo ni Tomas nga murag mo penalty ka or mo fine ka. Kung they are no longer holding Yes. any government position at the time nga mo issue o decision ang ombudsman no and penalizing them suspension or removal no sometimes pwede mag-removal from service. So ang equivalent na lang if wala na sila nag-hold kay kung at the time ning gawas ang decision they're still holding positions as for example kung mayor siya before nahimo na lang siyang vice mayor, governor nahimo na lang siyang vice governor or lahi na nga mga positions no so they will have to serve it. Dili gyud siya pwede past is past. Dili siya pwede Madubag nga. gyud ka sa imong Thank mga you. gipangbuhat in the past. Yes, naana Oo. gyud no and of course kani mga suspension man ni so dili kaayo siguro tantong ingon ana kasakit kaysa kung mo impose og penalty nga imprisonment no mas sakit-sakit gyud ng imprisonment but I'm sure no kani sila will take the higher level they will file motion for reconsideration which is always an option. Kay moro ba ni nakaingon sa kamay yung Mike Rama? Lahi man gud po to iyahang motion for reconsideration no. Ingon ang Court of Appeals nga ngano mo ni kuhanan. Mga kaning mga immediately executory such as a preventive suspension mao na siya mo serve gyud ka but as to the real case katunang katunag yung pag-present ng evidence no so they still have options they still have things no legal remedies to do that. Si Mayor Tom for example can of course file a motion for reconsideration over the penalty of
suspension nga gi-impose iya. So wala pa na mahuman, no? Yeah, so mo nagiingon nga the arms of the law is very long. Sa pagdugay na 48 years ago na gihimo, it will actually reach you good. Oo. So dili actually makalimot, no. Ang problema lang gid sa ato ang justice system, it grinds slow, no. Makalimot na ang mga tao. And for those who are affected by it, no, kanang dili mahuman, dili maka-move on imuhang kinabuhi kay naa kay kaso nga gi atubang, no, either as ikaw ang complainant or ikaw ang kanang defense, no, or ikaw ang akusado. So kuan gyud, justice delayed is justice denied. So muna siya ato ng atangan, so naragyud gihapon jay mahimo gihapon. Naaragi mahitabo gihapon, no, sa Dugay madugay og sa madali, unless kana ma-acquit or ma-dismiss, dugay lang gid po hinuon. And the cost involved, no, the stress involved is kanang incompensable. Di lalim jud mo Non-compensable. what if mapriso ko? Mauna, ang imuhang stress, sa imuhang pagunahuna, no, labi na og baseless ang mga allegations against nimo, no, ikibaw jud ka limpyo gid imuhang konsensya. Pero kani mga inaani marag mild ra man kay ninun. Unlike kanang bitong ubang mga violation attorney sa mga officials, sitting officials ba na ang decision would be kanang dili nakapwede mo lansar, dili nakapwede mo appeal public office. Yes, naay mga kuan kanang Mag-grade penalties nga naay corresponding penalties na absolute disqualification, perpetual absolute disqualification, o nalay kanang kuan special disqualification, perpetual absolute disqualification, forever na ka nga dili makahold og any government position. Special disqualification lang, mga specific lang na nga mga position nga dili nimo madaganan or dili ka ma-appoint. Kay wala na tong Aguinaldo doctrine nga imo sang gihisgutan few episodes ago. Oo, kanang sa administrative cases, no, nga kung ma-re-elect in the subsequent nga elections, forgiven na to ang mga administrative nga mga cases. Kay after all, gi-presume sa kanang balaod nga nakahibalo ang mga tao nga nakay administrative cases, which is essentially your offense by virtue of your position, no? Unya kay boto man kagbalik sa mga tao, ang gahom nagikan man sa mga tao, so gipasaylo na kanila. Murag ultimately ba sila ang judge, pero wala naman mo tuoan ng Supreme Court karon, no? Balik na ta sa bisag naa pa kay pending administrative case na re-elect ka, padayon gihapon tong kasuha. So muna ni mga perpetual disqualification from holding depende na sa office. penalty, depende sa kind of crime or kind of kanang violation committed, no. Naaman ay mga mga list sa mga kuan pwede nga ma-impose nga mga penalties. Pero kani kang Mayor Tom attorney, pwede ra sad siya mo appeal gihapon ana. Pwede pa. No, motion. This is a decision from the ombudsman, so pwede pa siya mo file og motion for reconsideration, and then pwede pa siya mo saka, no, o sa kaning gipahamtang sa iyaha nga administrative nga suspension. So taas-taas gihapon ni kay namo gud sa mga netizens pag grabe magyupin mga netizens mo nga oy Tomas by resad kay naman sa gyud kay tulubagon din ha. Pero dili pa. Pero layo pa ni sa finish line. I'm sure his legal team is dealing with it sa pagkakaron. So kanang we believe in due process, niya all possible remedies are given, no, sa tanang mga partidos. Kay ang kaning mga ordinaryo ra sa ba na mga the people gyud in general, unis na kasabot sa dagan siya sa balawd attorney, di ba, na kung may decision ang court na guilty ka o mo na guilty jud ka and all that, but then onya taas pa kay na siyang daganan actually. Arita sa Supreme Court mag-uwat. O ang Supreme Court man ang ultimate nga decision maker sa mga butang-butang. So kung moabot sa Supreme Court nya moingon ang Supreme Court mauna na guilty ka. Guilty na or nasayop day ang lower courts, no. So ikuan ka, i-exculpate ka, mauna na, no. Kanang ultimately naagi kahumanan ang mga kaso, and kung willing to pursue, ari sa Supreme Court ang pinakakatapusan nga level. Unya na gyud kumayon ang Supreme Court nga mo na kung unsa isulti sa Supreme Court mo na siya final. So attorney, kung gikan pa sa lower court ang mga decision, you are still presumed innocent. Yes, no, until Supreme Court nga. Until ikaw mismo mo admit na lang ka kanang muhunong na lang ka, no, kay expensive baya pud ang ato ang justice system, no. You need to hire lawyer,
And then expensive in terms of money as resource, expensive in terms of time, no? Nga maalat kanang ma-disturb gyud imuhang life tungod kay nagatubang ka sa imuhang mga kaning kaso, either no both parties mo nang seriously mag-consider ang mga tao og moadto pa kog korte kay kanang busy ko sa ako ang trabaho nya dugay ni ba nya balik-balik og atos korte no kumukiha ko. So naay mga uban nga moingon na lang charge to experience na lang ni kaysa kanang mahurot ang akong kwarta, mahurot akong oras no magsige atubang sa kaso. Muna sa una katong police reporter pa ako kay nakiuban nga problema jud sa mga pulis na kanang pag-snatch nilang phone kanang yun ana ba Dili na mo kuan dili man mo kiha. Ang ilaha na lang is mauli ang cellphone. So kung mauli ra ang mga cellphone, dili na sila mukiha. Pero even sa court level, allowable naman gyud gihapon na no murag that's what we say we refer to as mga compromise agreements or mga settlements no nga ultimately kanang naara man gyud na sa kihante. Pero maulagin na ang police manggod kay ganahan sila og statistics. Kay mag-effort masagug ka in fairness sa mga police kung maingon ka nga mukiha jud ka, di ba? Kay mo reklamo ka dito nga nabiktima ka, and then so mag-case build up ang police. Mag-effort sa biya sila niya. In the end ay dili man jud ka mo pursued. Actually sa mga bata naagod tay sistema ana nga kanang mas mo encourage ta nga out of court ang pag-handle sa mga bata nga atong gitawag nga children in conflict with the law kay ganahan ta nga dili na masud sa justice system ang mga bata. Pero dili na siya nagpasabot nga thank you. So kung kinahanglan na restitution, iuli ang kinawat, kung kawat man ato ang kaso nga gihisgutan, or bayran na lang, kay wala na nabaligya naman ang cellphone, or unsay laing pamaagi para ma-ensure nga mausab ang bata. Unfortunately, dili ingon ana ang ato ang justice system para sa mga dagko. No, kanang while ang bata is restorative justice, aris mga dagko kay kuan gyud gihapon atong gigamit retributive justice kanang an eye for an eye concept lang gihapon ba nagay penalties nga ipahigayon. And ganahan ang mga pulis ana, but ari man gud ka mag-agad sa private complainant. Pananglitan ako kung gamay ra nang butanga vis-a-vis sa makuha nga oras ako magsigig atubang ngadto sa korte ug pila ray value sa nawala sa ako sige na lang thank you na lang na no. Usahay ang resulta ani mag-agad mag-anad ang mga kriminal no ang mga nangawat no nga ay pwede ra mangawat na di ra man mo complain. Yes. That's why kinahanglan na gyud tay sistema nga dili gyud maingon ba nga kanang pwede ra di ay magbalik-balik og buhat ani. Pero kanang gearing towards ang ako agad is gearing towards restorative justice kanang we get out of the judicial system that we have right now. Okay, so muna siya. Ato nang atangan ang mga developments ana. Grabe kay ang kuan ron law discussion. Legal bugada gyud ko discussion. karong panahon. Okay, so ngari na ta sa atong first topic. Okay, nagkainit ang politika diri sa Cebu ug nagkainit ang relasyon tali sa to ang governor o sa to ang suspended nga mayor nga si Mayor Mike Rama tungod kay recent developments ni resign si Governor Gwen Garcia from PDP Laban ang iyahang party before no niya. I think they belong to the same political party, citing nga kana ang ilahang differences daw niya ning react si Mayor Mike nga, oh my God. Gracious. OMG. Goodness gracious. No? Unsa gud nga klase nga logic, no? Mura og ano ako man. nga nang himuon ko nimong rason, no? So, lagi nakaganahan. Nasa una pa man ka, naman siya ang line ko. Nasa una pa man ka, ako tong pagitaw na. Whatever is, murag ka ng most favorable to you politically, imo mo dyan ang buhaton. Ayaw ko pasangin li. Murag inaana ang thought process karon no kay of course dili naman ruling party ang PDP laban sa pagkakaron of course is the party of the president no kung kinsa ang naa diha o ganahan gyud ang tanan nga mga kanang politiko nga tuwa pod sila didto karon it seems no nga our governor has ties with the president. So ako I would not kanang be surprised kung tuwa na pod siya sa iyahang kumpare no kay apparently kumpare manggod ni si Governor Gwen o si President Bongbong Marcos kay
ninong sa bunyag sa anak ni Secretary Cristina Frasco, no, si President Bongbong Marcos. Okay. Part sa katong statement ni Mayor Mike Rama, ingon si Mayor Mike Rama, her loyalty to PDP, I doubt if she had, was long gone even before our recent conflict, and that is public knowledge. That resignation letter was simply not truthful. In hindsight, this person never really had any record of having steady political principles. What she stands for is up for us to guess, as from time to time that changes. She did not have a steady political compass. She has no business with Cebu City affairs and should just stay out of it. Pagkatoy-toy ning gobernador. Okay, wow, personalan. Ang lain nga term ana is political butterfly, no? Or balimbing. Sa karaan nga mga kuan inistoryahan ay balimbing Political man ka. turncoat. Oo, kanang kung asa ka pabor adto pug kamo adto. Muna allegation na sa statement na ni Mayor Mike Rama nga atong after the resignation of Governor Gwen Garcia from PDP. Mo to iyang reaction. Mao ni nga ang ato ang pangutana. Kay wa pa dayta nga nakapasupot sa atong pangutana sa naggrabing pagsumpaki ni Mayor Mike Rama o Governor Gwen Garcia, kinsa may imuhang dapigan o ngano man. Yes. Ako kay I'm not into personalities. Ikaw makakuan siya ana kay nabilong ba ka sa Cebu province kay talisay man mo. O nya to ang opisina naman sa Cebu City, and we have actually partnerships no with the Cebu City government. Pero para nako no kanang dili kay ko gyud anang kanang kuan personality oriented na type of politics nga kung kinsa ta ganahan or kinsa ta duol adto ta mo pabor kay dili man gud na dapat ingon ana no kanang atong tan-awon kinsa naa sa sakto nga punto no, dili tungod kay imo ning amigo, imo ning amiga, dapig na lang ka didto no, closer ka ani. Tan-aw na to unsa ka justifiable ang ilahang mga action, unsa ka reasonable ug unsa epekto ari ka sa mga tao. So I'm not really into that. Wala ko dapigan nilang duha. Ikaw? Ako ni votar bitch kung Governor Gwen Garcia. Sa kung winaldita na siya. Ni votar mo kung Governor Gwen confession Garcia. during dapita. Okay, wala pa man sa election. Di sa ko layo sure pa. kung sa next election votar pa ba ko niya. Unsa ba? So, Kay mao ni siya mag-deliberate ta no, so it still depends. 1 year pa. yes, kung wala pa kay filing, hindi ka October pa biyang filing. So, kung ang pangutana kay asam ka mo dapig ana nila. I think ato chiko sa sakto because si Mayor Mike Rama, sakto man sad siya sa iya. Ang uban na bawa, biya kasabot ani attorney. Kaya ba, ang Cebu City is not under the jurisdiction of the Cebu province. Muna maingon si Mayor Mike Rama, actually part siyang statement nga, o siya labot diri sa Cebu City. Dili angay manghilabot. Unya interference ka na yung gibuhat no katong issue sa Cebu Ports Authority nga ning appeal gyud sa issue si Governor Gwen katong issue sa MCWD no. Nag-issue og statements ato si Governor Gwen which wala gyud kaangay si Mayor Mike. Nagsugod gyud ni sa sayaw-sayaw sa Sinulog in which niingon si Governor Gwen di ko musayaw diha kay lapok na diha. 1 year na. Sobra na 1 year no. Naanay laing Sinulog ang nakalabay nga wa hapon mo sayaw si Governor Gwen kay mao hapon ang venue. Nagsinulog sa lalawigan sila ra ni Simang. Sinulog sa lalawigan diri sila sa Abiliana. Nagsugod gyud dihang dapita no nga kanang dili na sila magkasinabot kaayo. Kay I've always known them to be allies no kana silang duha. So nadaot ra gyud ni sa Sinulog nga sayaw-sayaw. Yung mga nagkagabi na gyud sila kay sa power play. But for me, marag sakto bisa gives Mayor Mike Rama na suspended Mayor Mike Rama na. Dili mang hilabot. Cebu City man ni. Ang uban na ba mga tao may kadung ano mo may labot ang Cebu City nga ang capital naman sa Cebu City. Isa kasabot na political organization. And nagihungihung ron nga Governor Gwen is planning to transfer diri sa Cebu City kay na siya plano nga magmayor kay feel siguro niya mas maayo siya sa mga existing mga local government local chief executive sa pagkakaron huhungihong lang na amo ning klaruhon dili ni chismis. Pero
amo lang ning giklaro ha kay basig numingon nang intriga mi. Pero in fairness, sad, ang justification masagod sa Cebu province nga ano mo appeal sad sila sa mga unsay mga kalambuan diri, unsay mga kasikas diri sa Cebu City is because ang mga taga-probinsya are mga ridiri sa Cebu City nga rin magpatambal. So ultimately maapektuhan gyud gihapon ang mga tao sa probinsya. That's their justification. Katubang Apil na ang issue sa katong bus. Bus o man ilaha nga mga Babayaron rin og gihapon tax. diri sa Cebu City, no? So Pero I don't think actually it justifies, no, kung naagyoy ingon ana nga klase sa interference, it does not justify nga tungod lang kay naay mga taga-probinsya nga mo avail of services diri sa Cebu City nga mo interfere na pud siya sa governance dinhi, no. So kinahanglan gyud dako gyud nga effort to justify unless lagi naa kay laing plano for Cebu City such as katong giingon nga huhungihong nga mudagan siguro ni diri kay nganong ganahan man kaayo mo kanang papel, no, sa mga butang o siya labot kay supposedly ana mutual respect man gyud na sa governance, no, na kay imuha napukoy ako diri ayaw ko hilabti, no, kay di man po ka taxpayer diri I suppose, no, nya in the same way nga wa ko manghilabot diha sa imuhang lugar nganong manghilabot makasa ako ang anong magbuot mangka nako, no, nya ang ato ang madungog nga niingon yun kuno si Mayor Mike nga dili siya magpagaong ug dili siya magpabuot-buot. Mura nag-issue actually I watched the movie 1521 special screening. This is the movie starring Bea Alonso and Danny Trejo. In ana magud siya si Lapu-Lapu man dito na si pag-abot nilang Magellan diri si Lapu-Lapu ra gyud dili mo simba, dili jud siya mo dawat nilang nilang Magellan kay kanang for Lapu-Lapu independent yun mi diri. Wa mi nagkinahanglan niyo. Di mi dapat i-rule sa King of Spain. Nya si humabon kay ni alay man siya nilang Magellan kay in fairness sa humabon, ingon sa humabon nga good for trade man na maka benefit man ta ana eventually anang ilang exploration nilang Magellan. So yeah, pero ginana sad na ang Cebu is kanang ni allies nila with Magellan but then si Lapu-Lapu dito sa Mactan independent good siya mong ni sokol sila ni Magellan. Kung ana sad na nakasabot na daan si Lapu-Lapu sa concept Kita of siya. sovereignty. Kanang amo man ni unya ang tuyo gyud ni Magellan is ingnon gyud nga magpasakop sa Espanya. Dili gyud na siya acceptable for a sovereign, no, for a leader nga mo sugot siya ana nya kuha na daan ni Lapu-Lapu mabitaw no dapat siya ang national hero. Kay mo man to ilang approach ni Magellan based sa movie ba dapat manan-aw mo ani actually nindot jud siya pagkahimo fiction siya and then namagod siya love story mo naka-interesting, no. For the first time ako ato ni boringan ko mga historical movie kay feeling ako ay lakay na makatugra ko ana but kani pagsugod jud from start to finish kay it's really entertaining. 1521 showing siya nationwide sa mga sinihan on June 15. Okay, ang approach mo ko nilang Magellan based sa movie nga, mo lagi kung magpa-under mo na mo sa Spain, sa King of Spain, kay kanang kung unsay among mga kaayuhan, maka-benefit sad mo, kay hatagan mo protection, hatagan mo business and all that. Unya mo to, si Lapu-Lapu is advanced thinker mo gud siya. Right, gud siya nga, dili, eventually, andiron jud ta na nila. So, dili jud ta mo bow down, dili jud ta mo luhod, ana, it's nindot siya pagkahimo actually nga movie. It's an international movie. Pero sige na lang. Like ko na nga issue no nga pila ka Cebuanos ang naaani nga movie. Okay. Kuha man siya. Naiuban ba yan ning claim nga naay cultural appropriation kay mura og apparently dili murag gamay ra kayo or dili nimo ma-account pila ang mga Cebuano actors nga naa-appeal sa movie. But that is entirely another matter. No, mubalik ta sa issue ni Mayor Mike o ni Governor. Nanay siya nga concept sa una. Dapat yun makabalo ka sa imuhang lugar, no? Kanang dili man ikay mayor sa Cebu City, governor man ka, ayaw pang hilabot kay amo aman ni diri no among issue, among kuan, among problema, kami ang mosulbad ani. Yes. Pero dili man inana ang dating sa pagkakaron nga kanang igo lang naghatag og advice si Governor Gwen. Dili man gani siya unsolicited advice nagi mga actions no nga pwede ma-interpret nato nga naagi siya panghilabot diri sa affairs sa
Cebu City. May mga reactions there. Yes, no, diri sa ato ang Facebook site sa CCTN gikan ni Brian Ben Vistalda II mag-away-away aron matabunan ang personal issue sa Sugbo. Okay, okay, gilangaw-lingaw ra siguro ta. Bitaw sa issue. Personal issue, Brian. Si Rolly Boy Quizon, very nice story daw. Pugo kay ba sa story nga gipasabot ni Rolly Boy. So please articulate your points more para atong mahisgutan. So kaning usa kani si Brian, ako ang pagkakuha ani nga murag iyang point is murag lingaw-lingaw lang ta kay naay laing ipangtaguan nga issue. Which could that's why we have to be vigilant and that's why we have to be critical no sa kaning mga issues nga posible man gyud nga ma-divert ta sa mga tinuod nga issue kay nagpabilin man gihapon ato ang problema diri sa Cebu no. Bisag ulan-ulan na naigamay tuo ng MCWD pero dili pa bayain ana ka maayo gyud ang serbisyo. Uban pang mga butang no nga kanang angay natong hisgutan nya kana gyud ang issue gyud sa baha no ato nang tan-awon. But in fairness kay ni busagak nagbalik among tubig ganinang kadlaw. Congratulations. Kay bisag narami ubos sa Buhisan Dam kay namo ko spunta nagpuyo. Pagkatod yung paghuwaw pag at the height gyud of the El Nino, hinay kay agas bisag gabiing tungang gabi kinabat. Ganina nagbusagak na gyud siya ganina mga alas 3. Sa amo wala pa. Naghuwat pa gihapon. So in fairness, but bago pa masagod ibalik ang uwan-uwan, no? So nagkinahalan pa siya daghang tubig. Anyway, so muna siya. Interesting karon atong discussion. And kanisad, social issue. Social issue na sad ni dili ni political. From legal to political now to social issue. Ang pangutana. Sakto ba ni nga sabungan o linibo. Money garland, mga graduates or bisag kaning sa mga commencement exercises. Sakto ba ni nga buhaton sa mga very happy parents nga nakagraduate na gyud in town ang ilahang mga anak or ning graduate or ning human sa tuig with honors. Nadji uban ana nga 1 million gyud ang words sa gikwintas gihimo ni gyud siya carpet na gyud. So, nakakita ako no nga murag himo na yung sinina no sa intiro bata ang 1 million. Dili ni sama sa katong issue sa gihimog tabanog ang kuan di ba nga kung naay it will face defacement anong wala man mo palag ang bangko sentral wala man siya involved nga defacement attorney giputos mo siya plastic. Para nang sa money cake ba? Kung ako tong tanawon tong gihimo nga sinina kay giun sa man nimo papilit. Wala siya gisumpay-sumpay di kay gisuban siya plastic unya ang mga plastic ra mo'y gitapot. So klaruhon na lang na nato nga kung ingon ana protected ra gihapon ang kwarta. Dili nakakita gyud kog money garland nga murag gisumpay-sumpay gyud siya gipapilit gyud siya sa usag-usa nya. Nindot ba pagkahimo in fairness ha kanang naay money garland nga dili pud pareha ka blatant atong gihimo yung sinina o gihimo ng kapa ang tag nilibo. Naay mga money garland gisumpay-sumpay lang ang tag 500 no nga maoy gihimo nga lay. Unya naalay ribbon diri sa atubangan no. So hinamugiro gid siya tan-awon para sa uban nga wala ingon ana nga access to that much money. Hamugiro gid ang dating para nako. Ang ako kay to each his own. Kung mo nilang kalipay diha go pero ang ako ra yung issue ana it's a security risk actually. Okay, imong gibandira. It's for the world to see. Nga naa kay ingon ana. So, gipanghambog nimo. Additional labad na sa mga pulis. What if to listen mo kay mo man jud ipakita mo bitaw na sa una katong uso kay diri mga petty crimes, grabe kay statistics sa katong mga labni and all. Ingon jud ang pulis nga ikaw mismo imuha na ng own nga dili sa kamo attract sa mga bad elements. So kung naka in public ayo pag text ayo pag gamit pagawas imong cellphone kung nagsakay kag jeep, ayo pangalahas and all that kana murag maglikay ka ba sa chances ba nga masilawan gani ang mga kriminal nga nagkwintas and all that. So ingon ani ra sad na nga gihimong kapal linibo karon kang gabi adtuon ka to listen because you are flaunting it. So for those who have criminal minds, pwede nga mao'y epekto sa ilaha nga imong ipanghambog daghan kag ingon ana. So kawatan ka na mo. Pero sa uban nga wala ingon ana nga criminal minds, may lagded man no ako dead man ko ginana. Sige, kung namo sa akong atubangan magsab-o mo ana, okay lang. So pero namang uban nga especially those who are in dire poverty kanang lisod jud kaayo ilahang kinabuhi ba nga how they wish nga naa kay ingon ana nya di ra ba na nimo i-share no imo ra ba nang ipatan-aw nila good kung
after sa buong nimo sa imuhang anak, probably inspiring them to earn more, which is wrong gihapon. Kanang para nako, padong gihapon, tas pagtabang sa uban. Imong gisabong, pero pag human kay imong gidistribute, okay lang. No? Okay. Anyway, you're helping others. Ang mga niingon og sana all, nakasana all, good, kay nakakuha yun sila portion. Pero kung wala, kay imo lang ipanghambog nga naa kay ingon ana, in a nation, in a country, in a community of extreme poverty, inappropriate gud siya. Pero di sila pwede di ba sila makukuhaan sa Article 25 sa Civil Code, no? Actually, naapod sa ato ang kanang criminal, revised penal code, no? Kanang murag ostentatious display of wealth, no? Murag mo come short of ingon ana, no? Pero noon, pila raman ng imuhang gipakita nga usahay 5,000, no? 5 ka. Di ako 1 million ba adjud Oo. na? Actually, pwede din siguro siya nga makonsider nga ingon ana. Display of wealth. Oo, kanang mura man gud nimo og kanang gipanawong sa uban unsa sila ka pobre nya. Still no kanang unsay mensahe nga gusto natong ipaabot, mensahe sa ato ang graduate, sa ato ang anak, no, og mensahe ngadto sa community regarding sa imong pagpakita gyud unsa ka kadaghan og kwarta nagpasuya ka, no? Balik sa tas pangutana, attorney, kato yung giingon ganina ba, what is really your motive nga, in doing that? Imo gyud nang buhato, no? So, kuan be more circumspect og unsay epekto sa imuhang gibuhat ngadto sa uban, no? Mayog naka-timing lang ka og mga deadma sa manako, deadma man ko sa mga ingon ana. Pero dili tanang tao deadma na ay mga tao, laing tao nga naa sa sitwasyon nga ang imuhang gibuhat could trigger them to do something or think of something, make them think how desperate their lives are. For me, kay bahala na ka dinha, no? Bahala na ka dinha. Munjo na mo kalipay dinha, bahala ka for content and all that. Imuha man ang kwarta, imuha man ka ng hinaguan. Di na nimo inot ang all that. Ang ako ara gyud is risk gyud na siya na maghatag. Magdugang gyud moglabad sa mga pulis, and I think the PNP should issue murag mga security guidelines nga dili mo dapat magingon ana kay pangtulison mo ana kamo na may naghatag og idea nga dapat mo katulis-tulis jud mo kay daaday mo daghan kay kwarta. Oo. Pero ako no kay ang ako agad mo balik yung ko ba nga kanang unsa nga value ang imuhang gi-try o create sa ngadto sa imuhang anak mismo ba? Pwede ra man gyud ka deadma to the whole world, no, nga ano man di ay masuya mo kay ako amning kwarta di man ako maning hinaguan, pero ngari po ko sa kanang unsay message nga akong gihatag sa ako ang anak no mahimong naong kwarta, no, kaning moral lesson. O nya kaning tanan nimong gibuhat is all for money, ang imuhang pag-graduate, ang imuhang pagka with honors, no, para nis kwarta, and life is not at all for money, no, kanang you find meaning, and meaning sa kinabuhi is not only about how much you earn, no, it's also about kung maing tao ba ka, no? And maing tao, of course, is insofar as others are concerned, how you relate to others, no? Unsa imong pagtabang adto sa uban, no? Dili nang kanang you work just for money. Okay, ang pangutana gyud na host to ba nga sabungan og linibo nga Money Garland ang mo graduate ngano man yan naningo ako mga friends. Si Glenn Halton, protesters of Vogue Philippines, Vogue Man Philippines. Ngatos New York kanang coverage. No, walay aesthetics oy, bati siya tan-aon gyud. Absurd display of wealth. Write a check on ya sab 80 ko og traditional garland. Write a check, oy. Ningo si Senjen Pineda. Basig ang check na po ang himong garland. Ningo si Senjen Pineda, another friend, content creator ni Senjen Pineda, nga nasa si Canada nagbakasyon. Masa siya lang mga friends, oy. Ningo Senjen, tsaka ma. Pwede naman i-deposit sa akong account niya, ipa-frame ang deposit slip. Pwede si Julius Seno, ingon si Julius, unnecessary and would cause more harm than good. What's the moral value? Molagi, what are you trying to achieve? What is your motive? Ingon si Julius, what can it contribute to our social responsibility? Value. Panghambog. Para nako kay panghambog man gyud siya. Unya, sige, humananag ko. And hello to Dennis Tanok, and hello to Dennis Tanok, Minerva Herodias, and Morge, and John Ray, and napay mga komentaryo diri sa ako ang dapit, no.
Gikan ni Chiha Vincent, pwede raman pero atos balay o murag security pero i-post man good. So mao gihapon, nanghambog gihapon ka. Si Leia Arniel, pasabot ra na nga proud sila sa ilang kwarta, dili lang ilang anak. Dili sa ilang anak, joke. Okay, si Wenlet, dili kay makaingon man wala-wala. May pa si Pedro sabitan og libo-libong kwarta ako bisang kandi na lang wala jud, so makasuya lagi, magpasuya lagi siya. Si Glads Rebigan Crystal, actually pwede ra gud nga dili, pero kung mauna ang ilang way of giving, then why not ilahaman pod ng style, di pod nato ma-blame ang parents sa mga ning graduate kung tauran sila og money garland. We respect their decision. Total, ilaham ng kwarta o dili ato ahe. God bless. Si Evelyn Rhodes, depende sa motibo nga nung gihimo ni nila. They are responsible for their motive. Si Victory Fruto, para sa ako bisan pwede nako sabungan o ginatos nga garland. Dili nako nabuhaton. Nga naman, dili ko ganahan nga ma-center of attraction ko sa ubang ginakanan. Ikaduha mismo akong anak dili ganahan ana, wala pud namo na siya gipadako nga show off, no, panghambog lagi. Pwede inig-abot sa balay after meal time, pero mao gihapon iabot sa balay, picturean niya, i-post social media, show off gihapon. Yes. So Belinda, Belinda ang ato ang suki, dili husto kay luoy ang walay linibo nga estudyante. Mauna hinungdan nga ang estudyante nga di ka-afford sa linibo nga kwarta gihimong garland maguol. Kuyaw ma-depress, di katulog kay di kalikayan masuya pod intawon sa ilang classmate nga gitauran og garland nga linibo. Kadto nga ginikanan nga daghan og kwartang linibo o sekreto na lang ninyo hatag dito sa inyong balay inighuman sa graduation. Ayaw ipakita sa kadaghanan kay dili tanan dunay kwarta, buti pasabot, bisag inyo pang isabuong ng money garland, ayaw po ninyo picturing, i-post gihapon sa social media, kay maulang gihapon, nang hambog lang gihapon mo, and what's really the point in a country of extreme poverty? Ako kay sayo na ka na pag-trace sa mga tulisan mo, ana kay makita biyan ani mo sa kanang check-in, di ba? Kay inigana ang caption na kay graduation sa kaninga school. So yes. sayo na kay pag-trace ano mo ato na ng mga tulisan dito mag-research asa to katong nagkwintas og nagkapa og linibo. And we are not so keen in our social media post. Dali ra gyud kay ta malocate through our social media post. Dali kay matutulan ang atong balay, dali kay matutulan kung asa ta nagtrabaho. So it's really a security risk. Kay nagpasuya ka. Mura gyud akong concern. You're attracting criminals. Wala, so it will not do any good even sa anak. Nalingaw ko atong comment nga proud ka actually sa imong kwarta, dili sa imuhang anak. Pwede po, proud ka both sa imuhang anak ug sa kwarta nga naa mo. Yes, and proud sa me ni Dave. Nga nag-solo flight sa karon og si Matmat. Before we go, let us say thank you sa Koy, sa Pal, Archbishop po si Palma, ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua. Si Robert, si Inday, si Matmat, si Dave, og si Ferdy. Yeah, it's a very productive, educational discussion tonight. I hope dagan mo na-learn. And magkita na sa tagbalik sunod sa Badupuhon, din nilang sa iyong paborito ang kasaw, matagpanihapon, Saire!